Ang sabi niyo po, ay, medyo mahirap, hard po na i-swallow yung contributions to the industry. But I would say, what I have done is on the side nung nasa kumpanya pa po ako. Malaro tayo dahil nung panahon na yan, technical ka, parang ang R&D kami nun eh. Kung ano nga po pwede mong gawin. Alam niyo po, isa sa mga ginawa namin, na collaboration ng kasama ko po, is the dimension po ng bahay. Siguro naman po, wala namang makikipagtalo kasi pag tinanong nila, alam na nila yung dimension, 52 feet by 450. Or in short, in meters, it's 16 meters by 138. Plus 6 meters po na set sa service area, kaya 144. Kasi po, metric po ang mga engineer ng Pilipinas, pero ang poultry ay empirical, English measurement. So, inches pa rin. Inches, feet. Pero ang ironic sa Pilipino, ang timbang kilograms. So, feet, pero kilograms. So, di ba? Para hindi match. Pero ganyan ang Pilipino. Magaling. Kakaiba ang approach. So, nag-match po yan. Dahil ang kwento po dyan, yung 16 meters po. Dahil, sabi ko po kanina, pagka lumalapad yung bahay, nagiging menos. Economical. So, lumalaking bahay, mahaba ang bahay. But may limitations po kasi ang tunnel vent. Yung fan and airspeed, merong tinatawag na air exchange. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung. Made possible by Book & Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Air exchange, yung palit ng hangin within 1 minute. Pagka sobrang haba yung bahay mo, kahit mabilis ang airspeed, pero hindi lumagpas ng 1 minute, hindi pa rin nag-accumulate ng init. Kasi bakit? Yung init ng katawan naman, nag-increase. No? Metabolizable energy into heat, kaya napupush. So, hindi rin maganda result sa dulo. Now, question, bakit naging 450? Kasi po, ang dating sukat sa US, 40 by 400. Now, nung kami po, ako 50 by 450. Bakit po? Kasi 10% reduction, doon ko nakikita maganda lang. Hanggang sa 450. So, yung 450, ako po nag-contribute. Wala sa literature po ng US yan. Yung 52, contribution ng kasama ko. Yung 52, kasi po sa bakal, 6 meters. 52 po is 16 meters. 18 meters ang bakal pag 3 pyesa. So, may bulada pong tinatawag. Kaya yun doon pumasok. So, doon ho siya nagsimula. Kaya ho yan ang naging, I would say, standard. For floor type, parang naging industry standard. Pero during those times, malikot po ang utak ko, meron po kami nangyari na nababasa ko sa literature ng US na merong malalaking bahay. Then I do computations dahil gumagawa po ang BOM. Nakita ko, oo nga, tama yata yung sinasabi doon. 60 by 500. So, pagka 10%, kung 10 times 10 kasi ng 60, 600 dapat, di po ba? So, 500. Less than 10%, more than 10% ang direduction mo.
Yun po ang ginawa kong bahay. Ginawa ko yan sa Nueva Ecija po, may Hain area. Ang sabi ng, siyempre alam niyo po, may mga pananaw po nun. At ang capacity po ng dressing plant, hindi po katulad ngayon. That was 15 years ago. So, ibig sabihin, ang dressing plant, more than pa pala, 18 years ago. Ang dressing plant, hindi naman, may rule kasi yan na dapat 2 to 3 days harvested ng isang bahay. With the 50,000, hindi kayang ubusin yan ng 2-3 araw. Okay. Nung panahon na yun. So, kaya ako nung ginawa yun, ang sabi sa akin ng may mga boss po kung ilan na sabi, hindi daw mag-work. Alam niyo po, matigas ang ulo ko. Ang point ko is, sabi ko, hindi, papatunayan ko, nag-work yan. Dinocument ko 1 taon. Yung performance ng mga farms ko may 60 by 5. Ang laman po niya, 50,000 to 55,000. Ngayon ho, bumalik yung dimension na yan sa elevated. So, sabi niyo po, isa pa pong sinasabi niyo po, yung mga legacy, ano po. I would say, isa po pala yun sa isa kong maisasabi na bukod sa dimension, ay nakapag-contribute din po tayo ng design na elevated building. So, yung CCS 4, pinost ko po yan kasi po meron kami naging project sa Batangas, ano po, 2014. So, 2014, nasa sarili ko na pong company, under Prime Agritech na. So, nagkaroon ng challenge po, ang isang integrator, yung leading integrator na, napapansin niya, nagkakalangaw na. Back then, naintindihan na po nila eh. Alam naman po eh. Pero alam mo, kahit advance ka sa thinking, na-anticipate mo, pero adaptable ba? So, practical ba? Investment-wise, economical, etc. Hindi ho yan. Pero may natayo po ako kasi meron pong isang farm na tinayo dyan sa may San Jose. Puro bahay po ng ano yan eh. Puro mga manukan yan, pero layer. San Jose, Batangas? Opo, San Jose, Batangas. So, yung kauna-unahan po may CCS4 elevated. Pero ayaw siyempre po ng leading integrator tawagin CCS4. Gusto nila CCS3 elevated. Ay, syempre, ako naman mo, sabi ko, hindi na ako taga dun eh. So, pwede na ako siguro maggawa naman ng alias-alias. Ano po? Pinost ko po yun. Nag-load kami, ang ganda na result. Sobrang ganda na walang langaw. So, sabi ko, alam ko na yung management, paano kaya, no? Kauna-unahan. Ako po nag-manage kasi part of the deal ng client, sabi niya, Dok, kailangan ikaw mag-manage nito. Sabi ko na, okay, sige po. Siyempre, baka makalimutan. Naalala pa rin niya, Dok, ikaw magmamanage nito. Hala, totoo pala yun. Sabi ko gano'n, problema yan. So, nagkaroon po ako ng tao, may nakuha akong tao. Naipasa ko po doon. Hanggang sa nabili na po yung farm, nag-retire sila, naging tao nila. And napakaganda po ng kwento. Then, marami pong pumupunta ron. Unfortunate po, at that time, yung farm lang yan, na-promotan din nila na, hindi, wag na yung elevated. Gawa ka na lang ng floor type ulit. Yun na. Medyo may konting ano. Siyempre po, meron ng elevated, may floor type. Di mo na alam kung saan galing. So, damay din lahat. So, I don't know, but yun siguro, I think, ang naging issue na rin. But it's the first time na nagkaroon. Then, meron po akong client na from Cebu, dire-diretso na hanggang Nueva Ecija. Tapos, yung ibang integrator po, kinapture nila. Now, hanggang sa meron pong nagkiklaim na pioneer po ng elevated, 2017 na company. Kaya sabi ko, pinacktrack ko yung aking Facebook page. Hindi, mas matagal yung akin. 2015. Ikaw talaga yun. Pero alam niyo po, ang caption ko po, medyo maarte pa po tayo mag-post. Meron pang description. Sabi ko, it's a modern take of a conventional building. The same elevated buildings ng conventional. But yeah, may mga description po ko naman para ipaliwanag. Tapos to make yung air drying, para yung ipot, matuyo, with ano siya, may fans and all. Yun po description. I think, until now, meron pa naman gumagawa. And alam naman po natin na introduce na po ang multi-tier, no? Multi-tier is another solution for flies. No? Ang ano lang dyan, yung leading integrator po natin, nagkaroon po ng konting reflections. Now, they still recommend kung meron magtatay ng multi-tier. Pero ang kasama kasi multi-tier, dapat meron kang processing for the manure. Hindi siya malangaw, pero marereklamo ka dahil sa amoy at yung ipot. So, yun naman. So, medyo mahal din yun. So, yung iba po, they choose to have yung elevated. In fact, meron po ako isang project sa Quezon. Mahilig po ako na parang linapitan yung design. Meron isang client na gumawa, ang laking bahay, 80,000, 90. Ano po?
ginawa niya elevated. Kaya lang po, kaya ako nakapasok kasi nakagawa na, ibang supplier dapat. Nagkataon po, yung fan po namin, maganda pong klase naman. Maganda yung capacity and all, European. Pinaltan niya yung kakabit, kinabit yung amin, gumanda po yung result. Tapos nagtayo siya ng isa pa, ginawa rin namin. So may 80,000. Ngayon po, 90,000 ang laman. Elevated. Sabi ko, ba, pwede nang hindi multi-tier kasi elevated lang. Nga lang, malaki po ang lot area. Pero you get the same performance without yung kailangan the need for yung tinatawag natin composting. So yan po ang naging difference lang. Pero yung cages, siyempre po, nandiyan yung technology, European din naman yan, pero na-capture na po yan, pumasok na yung mga equipment na galing pa sa ibang mga Asian countries na. So dyan na pumasok. So siguro, yun po ang akin for now. But isa po naman ng masabi ko pa pong iba, yung breeder. Kasi po matigas ang ulo natin, alam natin na ang breeder po, may tinatawag na territorial, ano po, dahil sa unang version po ng ating videos. Meron pong territorial, ibig sabihin yung 2/3 slots, yan po yung communal US layout. But matigas ang ulo ko dahil may idea ako na bakit yung iba nag-work sa Europe ganito, bakit hindi natin introduce? May advantage. Automated siya, may conveyor siya ng plus community-ness ang dating and also a lot of things na may advantage. So, pinush ko po yun. Until now, yan po yung kinikerry ko. So, maganda lang kasi nagbunga ho pala. Then, some people now realize na may advantage din pala yung breeder na sineset up ko. And then, they're having po yung magagandang results. Yan. At least sinagot mo. Alam ko, very humble ka. Siyempre nakakahiya po. Alam nyo, ang hirap daw pala na i-claim mo isang bagay kasi ikaw lang. Hindi ko alam kung aware ang ibang tao. Siyempre may mga iba. Pero siyempre, ang maraming tanong nila dyan, paano nga ba nag-umpisa? Hindi masabi. Pero ako, this is a piece of what I knew because I have done it. No? Yeah. Yun lang po naman. Okay, Doc. Kailan pumasok yung idea na it's about time to establish your own company? Okay. I think yung 2008 na yan, sabi ko nga po sa inyo, very colorful yung year na yan. On a personal note, one, ang father ko po nag-birthday, 88 years old. Yun na pala ang last niya. Okay. So that's the same year. And two, nag-graduate po ang lahat ng anak ko on the same year. 3 pong anak ko, grade school, high school, college. Buong taon pong yun po ang kalalabas. 16 pala, 2016 po yun ang naging ano niyan. But then again, yung 2008, dun po talaga ako nagsimula na mangarap. Kasi po nakita mo na, mga supplier, nagiging okay pala ang lagay nila. Kasi may projects, po ba? Yung contractor, marami po ako naturuan na contractor. And later on, naging competitor ko na po, di po ba? So, but you try to extend your assistance kasi dahil may alam ka naman. Para sa akin po, yun ang proud moments mo na makapag-extend ng help and makapag-extend ng informations para ma-inspire din na iba or maging hanap buhay na iba. Pero syempre, doon mo na-realize na, sandali, kung pinagkakakitaan nila, gusto ko rin namang umandad buhay ko. Parang gano'n. Syempre, mainggiting ka rin, di ba? Pero it took me several years. Kasi po, bakit? Plano pala yan na hindi basta. Sabi nga po, galing sa seeds, hanggang seedlings, hanggang lumaki bago magbunga. I tried to plant it 2008. But hindi po ako umalis. That inspires me. Kaya po, 2008, nag-aral po ako sa University of Georgia in Alabama. Yan po yung start. And then from there on, na-inspire po akong gamitin kung totoo yun na pag-aralan ko. From 2008 onwards. Now, critical times. Paano napunta at talaga nag-start? 2011 po, I mentioned, personally made yung pinaka-boss ko po. Yun po yung nagbigay ng opportunity sa akin. I'm very grateful ako sa taong yan. Siya po nagbigay ng break. Ang sabi niya, sabi niya sa akin, ano bang plano mo? Sabi ko, gusto ko na po sana mag-retire kung mayroong retirement plan. Siyempre gusto mo rin may baon, diba? May baon. Okay. Sabi niya, I'll try, baka sakali. Pero kasi, hiring tayo Kasi yung position mo, critical yun Kasi kailangan natin mag-hire ng mga tunnel bed na farms. Yan ang trabaho mo, mag-recruit. Hindi naman redundant yan. Parang gano'n. Boss, baka naman sakali lang. Di ba? Kakahintay.
I think it's an April 2012. Na-stroke po ako. So, nagkaroon po ako ng mild stroke. At ang nakapansin po niya, the good thing is, hindi ho ganun grabe kasi naagapan. Yung wife ko po, at the time, ngayon po, may second wife po kasi ako. So, sabi niya sa akin, bakit bulol ka? Sa phone pa lang, dahil tinawagan niya ako, tinapalo up niya, nasan ka na, gabi na, maaga ako umalis, madaling araw, alos pa, padaling araw na rin, pabalik ako. Pauwi na ako, sabi ko ganun, uminom ka ba? Hindi. Lasing ka ba? Hindi. Galing ako sa work, may kausap lang ako ng kliyente, tapos nagpaliwanag ako. Inabot na ako ng gabi. On the way na ako po. Bulol ka sabi ng ganun sa akin. Ganun ba? So, hindi ko na pinansin, tulog ako. Kinabukasan, bangon ulit, dahil rota. Kinausap niya ako, bulol ka. Sabi ng ganun, bulol ka, huwag kang umalis. Maalis uwi ka lang, dito ka lang. Ipapasok ko tayo sa ospital, dali kita sa tapat. May hospital po sa harapan ng subdivision namin. And then, from there, siyempre, tulak ka ng wheelchair. And then sabi ng mga doktor, huwag niya nang po, paalisin po yung asawa niyo na mild stroke po siya. So, pasok ako sa chute. Alam mo, habang MRI, MRI, di chute yun. Talagang hindi ka... Ngayon kasi magnetic, iba na Parang donut na lang Dati po, parang kabaong. Pag nasa loob ka doon, nag-iisip ka, paano kaya pag natuluyan ako? Parang nagpa-practice. Ay, totoo. Para ka nang pinasok ngayon. Parang literal. Para ka nang nilagay sa kabao. Practice. Parang ganon. Alam niyo po. So, nagapan naman. Alam, good thing po is talaga nagapan. Hindi ho, minsan parang iwi pa rin ako. Pero wala hong problema sa strength and all. Tines ako and all. May mga ilang clots po ako. And then, nag-take ako ng blood thinner. So, lagi na ako may maintenance. So, from there on, 1 month akong nabakante. So, pagbalik ko po, so, yun ay nag-trigger. Anyway, may isa po ako natutunan sa kumpanya namin at na-embed sa aking pagkatao. Sa pagtatrabaho bilang professional. Ang isa doon is sense of ownership. So, inako ko po na ang farm na hinawakan ko sa'yo ay akin. So, parang pag nagkukumanda ko, alam mo, akin yung farm. Totoo po yun. Plus, ang mga clients, mga growers ko, I think they trust me. Nagkataon lang. So, they entrust me yung project nila. So, pag niraraan ko, dahil di ba first grow akin, di ba patakbuhin ko yan. O di, naanoan po ako doon. So, again, fast forward. I have to decide kung to leave or to hindi. Pero, di ba, stroke ako. So, sabi nila, ba't ka alis? Ang ganda ng package ng healthcare ng company na yan. Tama naman po. Alam niyo po, ang reckoning point is, nung tinutulak sa wheelchair, at saka nung nandun ako sa chute ng MRI, pag natuluyan ako, ano kaya mangyayari sa pamilya ko? Bagong asawa lang po ako. Parang pa lang ako, nagpuputa pa lang ako panibagong pamilya. Tsaka yung mga anak kong nauna pa. So, paano sila? Parang ganyan. O di, sabi ko, decided na ako. Tuloy ko na lang. Pero ang dating, syempre, parang implicated ka pag nag-resign ka, di ba? So, gawa ako. Pero sabi ko, sige boss, compromise. Ano na lang ako. Labas na ako. Kasi gawa na ako ng paraan. Kasi sabi ko, mamatay man ako ng 2 years, baka mapabuti ko yung lagay ng pamilya ko. Kesa healthcare lang iniisip ko, di ba? So, sige na. Gamble na to. Talaga pong ang dating talon. Walang parachute. Walang parachute. Walang kama-kama na pabagsakan. Wala yan. Talon, diretso. Kung kamunay man yan, bangin yan, I don't know. But tumalon ako. And alam niyo, mabait naman ng Diyos. So, nagpapagaling ako. May catering naman kasi ako So, maganda pong kumita ang catering. Tuloy pa rin. Ay, malakas po ako mag-cater at that time. Malakas. Super lakas. Napalaki po ang catering namin sa Pampanga. Naging wedding caterers ako. Malalaki pong events na nagagawa ko. So, mayroon akong konting pwedeng pagsimulan. So, okay, fast forward. Right. Itong Prime Agritech. Tama ang decision mo to put up Prime Agritech. Mix po ang sagot ko po sa inyo. Alam niyo po, pag nag-put up ka ng business, wala akong kasiguruhan.
Okay. So, during that time na lumabas po ako, hindi ko alam kung ano ang buhay ko. Uncertain lahat. Pero again, kung wala ka naman tinanim na pangit, hindi lang po sa akin, hindi naman ako religyoso. Pero yes, I do pray. And I pray singly para sa kanya sa taas. So, ang sabi ko lang, may pamilya ako. Huwag mo akong pabayaan. Lalo na nag-iisa ako eh. Ang magandang part, yung father ko, yun na nagpahaba ng buhay niya. Nagpahaba ng buhay niya kasi may meaning na eh. Dahil kawawa na may mga apo ko. Kawawa na ano ko eh. Ganun ba? Di ba? So, humaba buhay niya. May reasons for him to live and to stay living longer na at least. So, yun ang nangyari. So, ako naman, good thing, alam niyo po, I really have to thank the people na nagbigay po sa akin ng break. Until now, very grateful. Doc, gaano kalaki ang Prime Agritech? Ay, hindi naman malaki. Hindi naman po ba? Hindi ba yun? Hindi po. Alam niyo po, sapat po na meron, ang totoo po, sabi nga po natin, nangarap tayo para sa family. Okay. Correct? Yun po na. Okay. But along the way, when you put up a business, it encompass po yung people. Kasi you need people to help you grow the business, yung company mo. So, ako lang, ang mindset ko lang noon, company agad tinuyo ko. Hindi po ako nag-single prop. Company agad. Sabi ko, gusto ko lumaki. So, yun ang pangarap ko. Pero syempre, family business yun na corporation. Parang family run pa rin. No? So, pero at least, corporative pa rin pag pinakita mo, corporation. So, hindi ko masabi kung malaki. Pero, isa sa pangarap mo ay makapagbigay ng dire-diretsong trabaho. Okay. And then you have seen people na now I realize na, oo, kasi hindi ka naman talaga makakapagbigay, hindi mo mapapayaman lahat ng tao mo. Okay. Hindi rin mangyayari yun. Pero ano bang ibig sabihin ng kayamanan? Pera? Yung kaalaman. Ako ba? Paano ba ako umunlad? Dahil sa kaalaman. Okay. Hindi naman po ako naging mayaman, pero dahil po, pinuno ko rin po ang buhay ko ng kaalaman at skills. And life lessons po na pinagsama-sama. So it's a mix of all of these things, kaya na-enhance ang personality mo. Plus again, given the proper opportunity. Okay. And that's the reason why grateful po ako sa mentor ko, sa boss ko. Kasi ang sabi niya, George, ba't kailangan nagpapasalamat? Finally narinig ko yung, magaling ka naman. Sabi ko, thank you, boss. Pero, sabi niya sa akin, every year lagi ako nagsasabi. Tapos lagi ko sinabi, boss, grateful ba ako? Sabi niya, bakit ba? Ikaw naman nagtrabaho niyan eh. Ganun ka to. Pero boss, alam mo kung bakit? Kung di mo ako nilagay dun, hindi ko malalaman. So that's the gratefulness mo. Dahil yung opportunity, binigay sa'yo. Hindi man yan na pero ikaw man ang gumalaw. Pero again, without the right environment, hindi mo malalaman. So yun lang po yun. So pag sinabi mong gaano kalaki, sapat po para medyo nag-iba po ang buhay kahit pa paano. Okay. Nag-iba ang buhay. Better than noong nandun ka sa malaking kumpanya. I think the reason naman talaga kaya ka naghanap buhay is really to be prosperous din. And prosperous would mean not just money, but again, pwede ka rin pala makatulong. Okay. Employment is one. Alam niyo po, pagka the downfall ka, ang first mong iisipin, pampasweldo ng tao mo. At yung pera mo, ipapahiram mo sa kumpanya para pampasweldo. Dumarating po yun. Okay. Hindi naman agad malaki. Pero na-secure mo yung pamilya mo? May hesitations ka pa rin. Alam mo, sir, pagka... ang hirap sabihin. Pero totoo nga, may hesitation naman talaga. Kasi when you imagine things na if you die today, ano mangyayari sa pamilya mo? So, alam niyo po, yan naman talaga ang Pilipino dahil very close tayo sa family. So, lagi minisip, ano ba ang mangyayari sa kanila? Kaya ba nilang tumayo? Nag-guidean mo na ba sila? So, that gives you reasons also to live. Kasi, baka hindi pa nila kaya. So, hindi naman pwedeng spoon feeding. Hindi naman ako ganyan. So, ang akin lang, turuan mo sila paano. But the business itself of Prime, medyo mahirap pong ipamana. But I think, yung mga ibang mapupundar, baka pwede. Kaya I'm into farming now. Okay. Kasi po, ang hirap po na makahanap ng kliyente. Hindi lahat ng kliyente. Tsaka minsan, ang maganda lang po sa amin, hindi po kami ganun kasikat na company. Hindi po kami malaki compared sa mga ibang mga nauna sa akin. Mas malalaki po sila.
But ang isang maganda lang po, alam niyo po, minsan when you feel contented and you have this contentment, Okay. doon mo sasabi na, okay naman, kasi hindi ka naman kailangan makipag-compete. Number 1 ka ba dapat? 2 ka ba dapat? No, it's no longer the case. Ang mahalaga, ma-provide mo and with the other, siguro, other people na, yung mga tao mo sa pamilya, parang family mo na rin yan eh. Pero siyempre minsan, hindi ganun, meron pa rin naglulukas. Bagay sa pamilya, meron din loko-loko. Sige. So, may mas malalaki sa'yo. Okay. Kahit na may mas malalaki sa'yo, ano ang naging advantage mo over your competitors? Regardless, mas malaki sila. Ganun ba? Dali, isip tayo. Parang nawala ako doon. Sige. I would say, ang talagang naging advantage siguro, kasi po, yung skills, technical know-how. Kasi po, marami pong gumagawa ng business dahil nakita lang nila yung lure of earning money. Ako po, di ko naman nakita po agad na kumita ng pera. Ang nakita ko lang po ay yung kaalaman ko, pwede ko magamit para kumita ng pera. By helping other needs po. Bakit? Kaya ako po yung taong mainipin at saka ayoko po ng paulit-ulit. Yung routinary na works, ayoko po yun. Kaya naiinip po ako. So I would want yung challenge. So whenever clients come, tapos naghingi ng designs and all, I think that's one of my advantage. Why? Remember, ang tagline po ng Prime Agritech is Total Farm Development o Total Farm Developer. Parang ganyan. Total farm developer. Correct. Meaning, everything they need. Yes, and holistic, turnkey. Buo, talagang tatakbo. Kaya lang po, hindi ko kasama dyan yung, sabi kasi sa ibang construction, pag turnkey, pati daw pondo. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Hindi naman ako bangko eh. Kaya kong itayo ang buong farm mo, given, ipagkatiwala mo sa akin. Pero ang tanong naman ng iba, Dok, paano yan kung hindi turnkey? Ay, wala akong problema. Gusto nyo, spare parts lang pwede. Spare parts, repair, technical, kung gusto nyo. Operations management, alam nyo. So since hindi naman ako nagbibiro, may edad na rin po ako naman. So I've been in the industry for 30 years. Okay. So with the 30 years, hindi naman siguro biro na rin yung kaalaman. Plus, may other things na may alam ka. Marami pong marunong na ngayon mag-tunnel vent. Okay. But what's the good thing about us is when we say tunnel ventilation and how to ventilate, yung principles behind ventilation and how to apply it, pare-pareho ang prinsipyo. Provided, alam mo yung prinsipyo. So, other than that, yung business side, dahil po humawak ako ng business development, when we speak about yung bangko to vouch yung client para makapangutang and all, ay tatawag pong bangko. Papaliwanag mo sa kanila. Ako po magpapaliwanag pa. Kaya part na-embed ko na po yun. Pag tinanong po ako, paano ba mangutang? Sandali, parang gusto ko sabihin, equipment lang po ako at saka farm eh. Yung pangungutang sa inyo yan. Pero parte yan para makautang. So that's the other services that I provide. Plus, pag conceptualization, tuwan-tuwa siguro rin ako doon. Bakit po? Sabi ko kasi para pong pangarap mo na maging engineer pero hindi nangyari kasi hindi ka naman nag-aaral. Pero pati architect. So on the side, mahilig ako magbuo, mag-design. And I check it out with engineering. Dahil may engineer naman ako. Plus, inaaral ko rin. Nag-aaral din po ako ng engineering. Di lang po ako nag-take ng formal education for engineering, but I've been doing a lot of engineering works. Pati po yung mga technology-based sa construction. So, na-apply ko yan. Now, into farming, since nakakagawa po ako ng isang bahay, 2, 5, 10 bahay, 12 building, modular na farms, na-integrate ko po yun. Depende kapag ko anong lumapit sa aking client. Pag nagpagawa po ng malaking farm, at anong pwede mo paya? Gusto nila malaki agad. 10. Sagot ko, hindi ho practical. Bakit? Ano po ba kayo sa under contract kayo? Baka hindi ho makapag-cycle na maayos. Bakit? Modularization nyo, biosecurity, and all. So all of these things, pinifeed ko po yan. And to the point na nagagamit po ako. Bakit? Marami ho nagtatanong lang. Tapos di naman siya papagawa. Magpapakot lang. Okay, tapos tatanungin ka. Opo. Actually, meron po ako isa, may isang client. Hindi ko pa siya client noon. Sa Facebook kasi meron pong chat group.
tunnel ventilation, parang ganun, something. Marami pong members niyan. Ako, mahilig po ako mag-post before. Kasi gusto, I want to reach out na i-impart ko yung knowledge ko. Kasi baka, sayang naman, baka mawala. At saka, hindi mawawala, pero para maraming makaalam. Yun pala. Yun ang advocacy. So, in doing so, may mga tanong doon. May isang grower na nagchat-chat. Sabi niya, paano ba gumamit ng combi tunnel? Pero kilala ko siya. Okay? Kilala ko siya. So, sinagot ko siya doon sa chat group. Sabi ko, paano ba yung combi tunnel mo, yung air inlet mo, by timer or by static pressure? Ayaw ganyan. Wala kami static pressure eh. Parang napakahirap ng timer. So, tinuruan ko siya paano. And then he make it work it, na nag-work out yung operations. Then finally, magtatayo siya ng farm. Sabi niya, Doc, papatayo ko ng farm eh. Kinukonsider ko ikaw at saka yung isang multinational. Okay. So, punta siya sa amin sa Pampanga at nakausap ko. So, ang tanong niya sa akin, Doc, taga Mindanao ako eh. Paano mo ako pa-provide ng after sales kung taga diyan ka? Sabi ko, ganun ba? Dali lang yan. May farm kami, may mga tao kami sa Mindanao. Pero ito ang una kong tanong sa'yo. Sir, may binili ka na ba sa akin? Sabi niya, wala. Nagpagawa ka na ba sa akin? Hindi. Pero ilang buwan na kitang tinuturuan para sa mga tanong-tanong mo at mga technicalities para guidean kita. Pero wala ka pang binibili. Sabi ko gano'n. Sabi niya, oo nga. So, hindi after sales yun. We call it pre-sales. Wala ka pang binibili. Mabuti pa yung after sales may binili. Dapat lang servisyoan ka. Ikaw wala ka pang binibili. Nagseservisyo na ako sa'yo. Tapos tatanungin mo ako, anong after sales? Kung di ka nga nagbabayad pa at wala pa naman kang binibigay sa akin, pero tinutulungan na kita, paano kaya pag naging kliyente kita? Then you know, anong klaseng servisyo pwede kong ibigay. So then he realized, o nga no. Sige. Ganun po yung parang, oo nga no. So, marami po. And then, mayroong mga tanong na, paano mo bibigyan ng servisyo nung una po ako sa may Visayas? Sabi ko, hindi naman ako pwede magkaroon ng after sales hanggat wala akong benta. Siyempre po, may benta muna, baka maglagay ng tao. Hindi muna. Pero alam niyo po, marami po ako dyan sa Visayas kasi ang mga tao ko pala, taga ron. Doon na po naka-station. So, may ikot-ikot lang. Okay, sir. So, from a employee sa isang malaking kumpanya to a business owner, Prime Agritech, and then pumasok ka rin sa farming. Yes. So, hindi ka na lang nagbi-build ng house, ng poultry house, but ikaw na mismo farm owner. Yes. Bakit ka humantong doon sa pagiging farm owner pa? Okay. Okay. Alam niyo po, nung una, I refused to accept na magkaroon ng farm kasi lagi ko pong sinasabi. Tanong yan ng mga client ko, ba't ikaw, Doc, wala kang farm? Sabi ko, alam niyo po, for ilang years na po ako, dekada na po ako sa poultry. Pati ba naman sa yun pa rin? Pero, di ba yan ang business? Ito. Nananawa rin po ako na mag-operate pa. Pero marunong ako magmanok, di po ba? Sabi, advantage mo na yan eh. Pero sabi ko, yun pala, it's one way of saying na gina-justify mo lang kasi wala kang farm. Pero deep down, gusto mo naman. Oo po, syempre po. Hindi ka ba naiingit? Naiingit ako. Pero syempre, wala kang means eh. But again, pag binalikan mo pala, hindi mo naman sinasabing gusto mo, kaya hindi ka magkakaroon. Ayaw mo i-conceive sa isip mo, hindi mag-manifest. So, finally po, pandemic, doon mo na-realize, baka kailangan may farm din. Ano po? Pandemic pa po, nangarap na ako at nagkaroon naman. In fact, ito pong farm pong to, post-pandemic, 1-2 years. Ngayon lang ako nag-operate. Pangalawang cycle ko pa lang po. Maniwala po kayo. Ang dami ko pong tinapon na panahon. Nakatayo na yung building namin. Hindi namin na-operate. Alam niyo po kung bakit? Kasi priority ko pa rin ay client. So, ibig sabihin, every time na may sobra lang akong tao, tsaka lang gagawin. Pero kahit may andun pondo ka pa rin sa business. Ay, syempre po. Ang laging pagtutuunan mo, kliyente mo eh. Priority mo yan. Dahil saan ka dyan ka kumukuha. Pero again, dapat income generating. 3 years po yan na hindi tumakbo. Okay, ano ang advantage ng ikaw ay may ino-operate na sariling farm versus doon sa ikaw ay nagbibigay ng service provider for farm owners? Okay.
Ang sabi nga po nila, actual practice, iba ang buhay. Totoo rin yun. And doon mo makikita yung ibang mga kahinaan mo pa. At ang nakakatawa po, hindi naman po itong unang farm namin na naging. Okay. May nauna pa po kami isa, may naging kasosyo po. May kasosyo po ako. So, tiwala lang din po na binigay nila sa amin. So, ako po nag-run. Alam niyo po, nakakatawa eh. Unang cycle po namin, bagsak po kami. No? Nakakatawa kasi pinagandaan mo, inayos mo, tapos bagsak po yung farm. At expert ka, ha? Oh, yun po, ang nakakatawang part, itong mga kasamahan mo sa malaking kumpanya na alam nilang marunong ka rin at tunnel bent, sabi niya, kahit paano nakakaangat ka ng kaalaman, ay ayun, kulelat. Tawa na sila, sabi niya, alam mo pare, simple lang yan, may sumpa. May sumpa. Alam mo ba na pag-retiree or taga dyan sa kumpanyang yan, may sumpa yan, hindi yan gaganda. Eh, may mga nauna sa amin talaga hindi Ganun din. Ganun din, okay. Sabi ko naman, makukuha sa tiyaga. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.